Hi Group 4, ako si Iman at galing ako sa Group 3. Maraming salamat sa pagbahagi ng inyong social marketing and social mobilization plan. Napakalaga nito para masigurong bawat bata ay may access sa dekalidad na edukasyon na layon ng SDG 4. So para sa evaluation ko ngayong araw, ito ang components na isasaalang-alang ko sa pagsusuri ng inyong mobilization plan. So, bawat component ay may tig 5 points at depende sa total, makita natin mamaya kung ano ang evaluation rating. So, isa-isahin ko lang saglit yung evaluation components. So, kasama sa mga isa sa alang-alang ko ay ang design at relevance ng programa, kung relevant ba ito sa komunidad. Pangalawa ay ang reach at effectiveness. So, kung epektibo ba yung programa para sa intended na audience at kung paano ito ginawa ng programa or ano yung mga planong gagawin ng programa. Pangatlo ay yung efficient use of resources. So, efficient ba or creatively na na-allocate ng programa yung kanyang resources o budget para maabot yung mga intended na goals. Pang-apat ay impact and inclusivity or paano nagbago ang buhay ng komunidad pagkatapos or habang ini-implement ang programa. Panglima ay ang sustainability or gaano tayo kasigurado na masusustain ng programang ito yung behavioral change na pangarap natin para sa komunidad. So, ito naman yung scorecard natin. So, ngayon naman, iisa-isahin ko yung components na yon at isasaalang-alang yung inyong mobilization plan. So, para sa design and relevance, nagbigay ako ng 5 points. Malinaw yung konteksto at pinagmumulan ng inyong kampanya. Maigi rin na nakatutok sa kanayunan at mga lalawigan yung proyekto natin at hindi lang siya nakabase sa sentro. Para mabuti ito kasi natututukan yung mga pangangailangan ng mga kabataang maituturing nating na marginalisado. Napapanahon at angkop rin yung programa dahil sa natukoy ng grupo na learning crisis dito sa bansa. 5 points naman ang ibibigay ko para sa reach and effectiveness. Malinaw na nilatag ninyo yung mga plano kung sino ang stakeholder, partner, beneficiary at o target audience ng programa. At may espesyal na pagtuon sa mga kabataang nasa kanayunan. May tangka rin na gumawa ng mas institusyonal na pagbabago tulad ng pag-amyenda ng batas para mas maging malawak yung sakop ng programa. Para naman sa efficient use of resources, nagbigay ako ng 4 points. Dahil hindi lang naging malinaw kung paano isasagawa yung produksyon ng mga IEC at learning materials, sino yung mag-organize sa mga communities, at sino yung magsasagawa ng mga capacity building seminar. Uh, 5 points naman ang ibibigay ko para sa impact and inclusivity. So tulad ng nabanggit kanina, inklusibo yung programang binuo dahil hindi lang simpleng nakatutok sa sentro yung social mobilization efforts, pero may tutok din sa mga pangangailangan ng kabataang nasa mas malalayong lugar. So napakahalaga nito para masigurong walang batang may iwan sa kanyang pag-aaral. 4 points naman ang ibibigay ko para sa sustainability. Malaki ang budget or operational expense base sa research na sinagawa, kaya maaring hindi ito maging ganoon ka-sustainable. Sa halip, pwede siguro nating mas bigyang diin yung mga pagpapalaganap ng IEC materials online or pag-share nito hindi lang sa mga communities na malapit sa atin, pero pati sa mga networks natin sa labas. So, kung susumahin, ang total score ay 23 out of 25. Base sa table na ito, evaluation rating natin, since nakakuha ang grupo ng 23 out of 25 points, para sa akin, may tuturing na napakahusay ng programang ito. The program is outstanding in all areas and sets an example for what a social mobilization and social marketing program should be. So muli, pagbati sa grupo, maraming salamat sa inyong pagbabahagi.